Kayo ba ay sawang-sawa na sa mga kalupitan at walang hiyaan na mga walang kwentang praile na patuloy na nag-aabuso at nang-aalipusta ng mga Indio? Focus ng Aldres, Senior Jesus ng Maybara, kayo ay pinapalaki. Sasamahan mo ba si Simon sa nais niyang paggiganti? O magbubulag-bulagan ka na sa habang-habangan? Sayang patumbahin ang revolver na ito. Sino mang madlang sa may hawak nito? Nihahandog ng baitang makapaghan mula sa nobela ni Rizal, El Filibusterismo. Ayon sa kwento, una ang aking pagpapasya, senyor. Tama ka. Panahon na para magiganti ng masama sa masama. Ng dahas, ng dahas. Hindi ako ganong klaseng babae. Sinusubok mo ang aking pasensya. Maria, indudungo ka lamang sana. Magaligayahan ng Victoria kung makita ko rin. Senyor, paumanhin po. Pakaiwan na po kayo ng lulunaran ng vapor. Kailangan na po nating umalis. Hi, Don Custodio. Hindi ko alam kung saan ang aking esposo at hindi ko alam bigla siyang nawala. Kaya ito ako, tumutungo ng Laguna para siya hanapin. Mga palandaliya, mga tala at lahat. Pagkat marami daw bangka at mga sanaptaw na nakasunod at pagpot. Ang mga Indian na yan ang papapagal natin paglalakbay. Lalo na pag undan ng Las Piñas. Hindi ang mga Indio ang bilog ang ating problema. La solusyon, Lalakistan! Escondiendo es muy paz. La lógica es necesaria para resolver el problema. Sino naman ito sumabag sa aming usapan? Martin! Escoben Contado, Conserje. El Cardinal Moreno, la Eminencia Negra. Wala ang bantog na alejero ng malapit na kaibigan ng Kapitan General. Lo siento, padre.
Estoy encantado de conocerles a todos campeones. Especialmente los frailes, según dicen, es el más santo a todos los frailes en todas las islas Filipinas. Magbalik po tayo sa mukhaing ibig niyong parating kanina, Sr. Simon. Si masuhusay ang nabigasyon ng bayang ito. Kung maghuhukay tayo sa bunga ng ilog, papuntang Kamaynilaan. At ang lupa na mahuhukay ay itatambak natin sa ilog. At kapag wala na ito, mas madadali na paglalakbay. Una ideya, marayosa. Ngunit malaking halaga ang bubuli. Sino ang magbabayad at paano natin babayaran ng mga trabador? Hindi natin babayaran yung mga Indio, lalo na kung ang mga magtatrabaho ay mga bilanggo. At mas mainam din kung ipapatupad ng gobyerno ang polo ay serbisyo sa mga lalaking may edad na 16 hanggang 60. Marahas batid ko, ngunit ang ganansya ng polo ay serbisyo ay at karang gundad ng bayang ito. Disculpa, senyor. Ngunit mas lalo lamang mag-aalsa ang mga Indio. Kasi lalo't wala silang utang na loob sa bayan ng Espanya. Kaya hindi dapat pagkatiwalaan kailanman ng mga Indio. Nucha confess, traidores. Hindi nila kailanman matatalo ang Espanya. Kaya't hindi rin tayo dapat matakot sa mga walang kwenta nila na pag-aalsa. Pero, mauuna na ako. Ako'y nagagalak. Makausap kayong lahat. Ang balita po namin ay nasa Laguna rin ang Kapitan General, kaya nagpadala po kami ng petisyon sa kanya upang pagdaraglan ng paaralan na magtuturo ng wikang Kastila sa mga kababayan natin. Meron na rin gaan ninyo ang nagtangkang magpatayo ng paaralan noon. Ngunit ba't hindi rin marahil kung ano ang nangyari sa kanya? Siya raw ay binaril ng mga warya sibil at napatay. Hindi po ba? At hindi na pala. Bakit pa kayo magpapatayo ng eskwela? Gusto bang mangyari sa inyo ng Senior Ibarra? Sumalangit ko nga. Huwag natin pag-usapan yung namayapang kaaway ng pamala. Hindi tayo banyagang kapanalig ng gobyerno. Senyor Simon, buenas tardes. Ako nga pala si Kapitan Basilio. Kakalala na tayo ng pinulong ng kapitan at mga gobernasilyo at mga pinuno ng bawat bayan. Ang mayamang kapitan na namamuna ng bayan, ngunit tila wala yata kakayahan na bumili ng aking mga alahas. Walang galong na, senyor. Ngunit kahit sang bayan sa Las Pilipinas ang puntahan ninyo, hindi lahat makakabili ng alahas sapagkat hindi namin yan kailangan. Abay, huwag kang magagalit, iho. Sapagkat may napagsabi sa akin na kayamanan daw ni San Diego ay hawak ng mga pride. At kayo, Padre, ano't naririto kayo? Bakit hindi kayo magtungo sa itaas kung saan nababagay ang inyong eminensya? Sapagkat ang aking pong tiyo ay hindi gaya ng iba na mapagbataas. Ipangin sa sarili, Diyos, na panaog mula sa langit. Paumanhin, senyor. Hingi ka ng paumanhin sa gani. Hace falta, Padre, na umingo ng opensya. Sa katunayan, ako'y nagagalak na makapag-usap sa kanilang mga kabataan. Kung kaya tayo na sa itaas, kung pahihintulunan ng Padre, yun tayo sa bansa. Muchas gracias, senyor. Ngunit hindi po kami umiinom ng serbesa. Tubig na lamang po ay sapat na sa amin ni Basilio. Ikaw ba ay taga-Laguna rin? Dinata? Si San Diego, senyor. Din po ako yung sinilang. At nung gusto pa ho lamang ko, ay naglipit na ako bilang sakristan sa aming parokya. Iiwanan ko na po ang pagsasakristan at ako na po ang magpapastol ng inyong mga baka at kalabaw. Pangarap ko pong maging utusan ng sa mabuting sa inyo. Makatulong sana ito simula ng iyong panibagong buhay. Pagkadating ng Manila, kakanya-kanya na tayo roon. Maaari ka magtungo sa Binondo. Doon
doon sa bahay na bato ng mga De Los Santos. Kila Kapitan Tiago? Sa Maynila? Kinagaganap po kayong kailala, senyor. Maaari ko bang malaman kung ano ang iyong pinagkakabalaan niyan? Si Basilio po ay magtatapos ng medisina. May pinakamataas na marka. Dati, pinagmamalaki namin siya ng mga taga San Diego. Kahit di pa ako mahihirap at walang kwenta ang mga taga San Diego, senyor. Utang ko po ang lahat kay Kapitan Tiago, Padre. Kapitan na siyang kumukup sa akin nung ako po ay naulila at nagbigay sa akin ng pagkakataon upang mapag-aral. Well, I'm glad and proud of what you accomplished, young man. Seeing all the battles that happened to you in the past. Oo man yun, senyor. Ingles ko ba ang inyong minita? Hindi na kailangan. May muna na ako. Tablado Ingles, extranjero arrogante. Huwag niyong magtaka. Ang sabi, wala daw yan sa Amerika Latina. Yung taong yun. Hindi kaya galing sa impyerno. Sagani, ano bang nangyari sa iyo at Tilay? Galit na galit ka sa taong yun. Hindi ko alam. Ngunit, masamang pakiramdam mo sa kanya. Di ba batid sa inyo na siya ay Kardinal Moreno? Pagkat lahat ng kanyang ipinaparating ay sinusunod, kakatuon nyo na sana para makatulong sa kanya ng inyong mga nais niyong paralan. Nakita mo na, Sagani. Sinayan natin ang pagkakataon. Ano nga ba ang parati kong sinasabi rito sa pamangkin ko? Na mag-isip muna bago kumilos at magsalita. Parating padalos-dalos. Halika't samahan mo kong kunin mga gamot ko sa aking damitan. Susunod po ako, Tiyo. Sa totoo lang ho, Kapitan. May punto rin talaga si Isagani. Meron nga akong kakaiba dun sa Senyor Simonay na hindi ko mawari. Sana pala'y ginamit na natin yung pagkakataon nung napayakap siya sa'yo, kaibigan. Ganun ba ang gawin sa Amerika Latina? Kapwa, hindi natin siya kilala. Kaya sino ba tayo para mangusga? Mawalang galang na ho, Kapitan. Alam niyo ba kung saan dako ng lawa napatay ang isang nagngangalang Guevara? Navarra? Oh, Guevara. Iba. Crisostomo Iba. Ayon sa kwento. Si Ibarra! Tigil! Buhay pa ba? Labing 3 taon na ang nakakalipas. Ano naman ang nangyari sa kanyang bangkay? Nakalibing kasama ng kanyang ama. Hindi ba't siya rin sa Pilipistero? Yan ang matatawag kong isang murang paglilibing. Hindi ba't lagi kong sinasabi sa inyo na huwag ninyong aasahan na magiging marangal ang libing ng mga Pilibustero? Totoo po ba, Itay? Hindi po ba sapat ang ating pera para sa aking pag-aaral? Sensya na, Uni. Pangako, sa susunod na taon na ipapadala na ito sa Manila para mag-aaral. Saan po kayo pupunta?
Ba't ka pa magdadala ng itak? Di ba ipinagbabawal na yan? Pasensya na, ngunit kailangan kong bantayan ng ating pinaghihirapan. Bakit hindi ka dumiretso at Tatyani? Kaya pala nagmamadali kang umalis sa daungan kanina. Tatanghot ka pala rito kay Paulita. Ka naman, Ukso. Ikaw ba? Ano nung balak ko ng beds na Romero? Bukas na bukas. Ako naman ang didiretso sa Tatyani. Ay, Basilio. Bakit kayo ka lang pala mag-ingat? Saan ko lang iserong sumundo sa iyo? Sa kasamang palad, siya hinuli ng mga gwarda si Vic. Pinupug pa. E paano? Wala kasing dalang sedula. Ginawa ko pa ng paraan para lang makalaya. Ay, bakit kasi walang dala? Batid niya lamang hindi dapat umalis ng bahay nang walang dalang sedula. At tatakan dito mga sintik na ba sa tigin? Ay, senyora! Tumira si esposo! Matagal na raw siyang nawawala at hindi ko alam kung saan siya naroroon. Sabi ng mga muchacha, matagal na raw siyang hindi umuwi rito. No, senyora. Nasinada, disculpe. Inutiles! Tiya, por favor. Huwag ko kayong magtungayan. Nakakahiya. Ba't ako mahihiya? Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Por esto pintana estar. Aki, estar isagani. Hala! Estar plato. Ay, Sagani. Bakit ba kasi sa lahat ng dalagang pwede magustuhan? Ka pa ulit ako pa nagagusto. Aya't tuloy. Chat, mauna na ako sa iyo. Adios, amigo. Adios, amigo. Bigil ka! Bakit may dalang sandata? Di ba pinagbabawal ng ganyan? Umama ka sa amin! Saan mo ako? Saan mo ako? Ibarra. Senyor, may matutulong po ba ako sa inyo, senyor? Paumanin po, senyor, kung ay natakot ko. Natuwa lamang po ako, tumuli tayo nagkita. 13 taon na rin po ang nakalipas. Tumuli tayo nagkita sa lugar na ito. At sino ba ako? Sa akala mo? Kayo po ang Ginoo. Na mula sa aming kamuspusan ay aming ginalang na aking namayapang ina at kapatid. Kayo, senyor, may nakanan na lahat
ay namatay na. Ngunit, ako lang ang nakakabatid ng katotohanan. Huwag na lamang sabihin na magnahin nating dalawa at na ako ay buhay pa. Ikaw ang may hawak ng aking lihim na pagkatao. Isang lihim na hindi maaaring malaman ng kahit na sino, lalong-lalo na ang aking mga kaaway. Kayo nga ho, ang bayani ng aking kamusmusan, Senyor Crisostomo Ibarra. Kaya po pala niyakap ninyo ako kanina. Pangako ko, Senyor, tatago ko ang lihim na nagnais ninyo. Ano po bang laman ito, Senyor? Diyos mio, akalain kong narito lang pala ang buong kayamanan mga Ibarra. Kayamanang gagamitin natin upang tubusin ang bayang ito sa manang alipin sa akin at kay Maria. Gagamitin natin, Senyor? Oo, Basilio. Dahil ako at ikaw ay isa. Kagaya mo, nilapastangan ng mga Kastila ang aking pamilya. Sila ang may kasalanan na pagkasawi ng nakapatid. Ngunit huwag kang mag-alala dahil dumating na ang oras para tayo ay maghiganti. Pagkasama nating pagpaplanuhan kung paano sila pababagsakin at palalayasin dito sa Las Islas, Pilipinas. Hindi ko kalain na kayo, kasi Senyor Simon ay isa lamang pala. Mula ko kasi sa mga kwento ni Padre Florentino, Kapitan Basilio kanina. Kaya ro po nagpapayo sa Kapitan General para sa pagpapatupad ng polo i-serbisyo. Kaya rin daw po ang nag-udyok para magtaas ang mga pinapataw na tributo para sa mga tao. Tama ang lahat ng yan. Kung gayon, ay ano pong nangyari sa taong dati kong tiniginala? Mas ginagamit ko na ang pag-uutak ko ngayon. Kumpara kay Ibarra, isang totoo sa pag-iisip. Sapat na ang pagtulong sa kapwa at pagkakaroon ng magandang kalooban. At kayo ho, imbis na pag-aanin ng buhay naming mga Indio, ay ka pa mo mismo ang magiging dahilan para maghirap kami lahat. Para mas lalo kayo maghirap. Para magpasikil. Para matuto kayong maghimagsik. Bakit kailangan akong dalhan ng pagkain na para bang may sakit o isang bilanggo? Huwag kang matakot, Marie. Sinisigurado ko lamang na malayo ka sa kapahamakan at walang makakalapit dito para kunin. Nararamdaman kong malapit na mangyari yun. Nakita ko ang kaibigan mo si Isagani kanina. Ramdam ko ang kanyang pagkamuhi sa akin. Batid kong bukas ang kanyang mga mata sa kahirapan ng bayang ito. Kaya't marahil isang tatak na lamang siya sa mga unang nalaban. Ngunit, Senyor, iba ang hinangad namin Isagani sa inyo. Senyor, ako po ay magiging isang saripagadong doktor na at nais din ng aking mga samahan, gaya ni Isagani, na matupad din ang kanilang mga pangarap, kagaya ng ilalalayan na paaralan para sa pagpatuturo ng Espanyol sa ating mga kababayan. Bakit kayo nagsusulong ng Hispanismo? Hindi ba ninyo alam na isa itong pagpapatmahal? Hindi ba tayo ng pagunlad na mapagsalita ng Kastila? Ang mga mamamayan na hindi marunong pagmahal sa kanilang sariling wika ay tinutulungang wasakin ng kanilang sariling pagkakakilanlan. Magiging isang bayan tayong walang sariling identidad. Isang lahi na walang sariling dangal.
Nasaksayan mo na yan. Ang kalapastangan yan. Naranasan ng iyong ina at kapatid. Ngunit ano ang iyong ginawa upang makamit ang kanilang hustisya? Senyor, wala akong magagawa para makamit ang hustisya. Dahil ang totoo, isa lamang akong pobre na kailangan pang manilbihan para lang makapag-aral. At isa pa, may babalik ko pa ba ang buhay ng aking ina, Ate Crispin? Kaya anong saysay para may pagagado sila? Anong saysay para sumama ako sa planan ninyo? Ano ang kamatayan ng isang tao para sa kamatayan ng buong kalipunan? Daring saysay ang mga nasasayang na buhay kung hindi ito uukol sa mas malaking layon. Ikaw, Ginoo, sandaling panahon na lamang ay magiging lisensyado ang doktor na. Palang araw, ikaw ay magiging patong at kilalang manggagamot kung hahayaan makapanggamot ng payapa. Di mo man mapipigilan sila ay magkasakit, ay mapipigilan mo naman ang wala ang kanilang buhay dahil sa kalupitan ng mga nananakop sa kanila. Pag-isipan mong mabuti ang aking mga sinabi, Dr. Basilio. May pagdadaluhan lamang ako na pupuntahan. Adios. Di maaaring pigilan at hayaan ang mga anak ng bayan. Kaya kailangan na magising at mag-alsa. Tawad po, Lolo, kung ikaw ay maiiwan mag-isa rito. Pagbalik po niya, mapakisabi na lamang po na ako ay nakapasok ng kolehiyo. At ang amo ko ay marunong magkastila. Hindi kayo makakatagpo ng ganito kamurang paaralan. Ang Pasko, no? Okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Hindi siya makapagsalita. Hindi kaya siya hinapipi? Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Cabezang Tales. Sinamantala nila ang pagkakabiyag dito upang ipagkaloob sa iba ang lupaing ito. Nakalaya si Cabezang Tales sa tulong ng kwaltang naipon ni Julio. Nang dumating ang Cabeza sa sariling tahanan, ay nakita niyang iba na ang nagmamay-ari nito pati ng kanyang lupain. Napaupo na lamang siya. Sino yan? Ikaw ba? Si Telesforo, Juan de Dios. Dating kilala bilang Cabeza? Cabezang Tales. Ano ito? Nag-ambang kami ni na makaride at iba pa nating mga kaibigan. Maliit na halaga lang yan. Ngunit, pagdagdag mo na pagtubos kay Julio. Hindi. Hindi mo kailangan gawin ito, Isagani. Nakakahiya. Tagapin mo na, Basilio. Ano pat, magkaibigan tayo kung hindi tayo magtutulungan. Maraming salamat, amigo. Napakakaing tulong ito. Basta't magbabasa sa labarkan si Pilais pag nagkita kayo. Paripat yung mayaman na yon. Pangako, amigo. Kapag ako'y nakaipon muli, ako'y... Amigo, hayaan mo nang pabayad sa utang. Ang mahalagay, patubos po dad si Huli. Anong ginagawa ng kardinal mo na sa aking tahanan?
Ako ay pumarito upang ipaalam sa inyo. Sa loob ng 3 araw ay babawiin na ng korporasyon ng inyong buong lupain. Ng inyong buong lahat. Wala silang awa. Sila ba yung mga kapuspalad na rin? Bakit nagmamadali sila? At bakit ikaw ang may dala ng balitang ito? Dahil ako ang bibili ng korporasyon ng inyong buong lupain na tahanan para lamang muli itong ibalik sa inyo. Tama bang narinig ko, senyor? Ang magbabayad kayo upang may balik sa akin ang aking karyarya. Siyang tunay. Kabesang Talis. Lahat ng mabuting loob ay tinatanaw. At lahat naman ng mga kabutihan, hindi ka palit. At sa palagay ko ay malaki ang may tutulong mo sa nais kong pagbabago. Makakaasa ba ako sa iyong pagtugon sa aking mga pinapagawa? Kabesang Talis? Palit ng pananatili mo sa Bakit nasa sayo ito? Bakit nasa sayo ang agos ni Maria Clara? Paano ito napunta sayo? Sa anak ko yan, kay Huli. Ibinigay sa kanya ng kanyang kasintahan, si Basilio. Paano niya nakuha ito? Ibinigay sa kanya ito ng isang ketongin na kanyang ginamot. Senyor, bakit bibilhin ko to sa halagang 500 piso. Senyor, maraming salamat sa alok. Ngunit, hindi ko maaaring ibenta. Idoblehin ko ang bayad. Sabihin mo lamang magkano. Alahas? Kailangan mo ng alahas? Ibibigay ko sa iyo lahat ng alahas na gusto mo. At lamang ang bugos sa ito. May dumating na kalasas galing Maynila. Gracias. Anong nilalabas? Si Señorita Maria Clara. Nakikirapay ako, amigo. Senyor, hindi ko maaaring ibenta. Mahalaga ang agdos niyan sa aking anak. At higit na mahalaga ang aking pamilya higit sa lahat. Baka sakaling magbago isip mo rito. Sapat na proteksyon laban sa mga tulisanes ng bandito. O di kaya sa mapang-abuso. Kailangan lamang nakakayahan ng magnanisto. Talas ng paningin upang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Kayang patumbahin ang revolver na ito. Ang sino mang madlang sa may hawak nito. Kaya umuwi kami rito sa Laguna ay may nais kaming talakayin sa inyo, Kapitan General. Ano yun, Padre? Ang tulong na may ibibigay sa bayan ng Tiyan, kung saan ako ang kurang. Umanhin, Kapitan General. Nariyan din ang ukol na petisyon ng estudyante ng KTM. Magtatayo ng akademya. Magtuturo ng wikang Espanyol. Diskulpe me, Ninang Sekretarya. Ngunit nahihibang ang mga kabataan na yan. Ngunit kilala rin ng mga batang namumuno. Sila Isagani at Basilio. Mabubuti sila at
sumusunod sa batas. Kapag ka natuto sila ng wika ninyo, ikokontrahin nila ang mga batas na matagal na nagtuwid dito sa Las Islas, Pilipinas. Hindi natin kailangan ng eskwela na iyon. Lalo na tayo na mismo ang nag-aral ng wika ng mga Indio para manuwaan natin sila. At kapag ka natuto sila ng wika ninyo, ano na lamang ang kanilang susunod na hihilingin? Tanggalin ang polo ay serbisyo? Tributo? Monopolyo? O di kaya independensya? Hindi kaya asimilasyon muna, senyor? Asimilasyon? Yan ba talaga ang gusto nyo sa bahay ninyo? Asimilasyon? Padre? Senyora? Su Excelencia? Pobres estudiantes. Himala at hindi mo yata kasama si Basilio. May iba siyang sinadya. Kamusta ka aking buhay? Tumakas lamang ako sa akong tiya habang siya ay natutulog. Ngunit kailangan ko ring bumalik ka doon. Huwag kang mag-alala. Pagkasal na tayong dalawa, hindi na natin kailangan magtabi pa. Pamumuhay tayo sa Balayligan. Doon sa aming probinsya. Tahimik labang ang buhay roon at wala masyadong maingay. Iyon ba talaga ang gusto mo, Sagani? Ang tumira sa liglig na pook? Na malayo sa sibilisasyon at modernismo? Magtatayo raw sila ng doon at hindi ka mahihirapang buga kung iyong nanaisin. Ngunit kailan pa yon? Kapag aalog-alog na ang baba ko? Kapag maputi na ang mga buhok ko? Hindi ba ang importante ay magkasama tayong dalawa? Na magkasama tayo pang habang buhay? May problema ba, Paulita? Hindi ko nagugustuhan ang mga nababalitaan ko. Kaliwat ka na ng ginagawa nila pag-aresto. Natatakot ako na baka ikaw ay madamay rin. Wala silang dahilan para hulihin ako. Ngunit tiyak na mainit ang mata nila sa inyo. Dahil sa nais niyong ipatayo na akademya, kailangan mo ba talagang sumama pa roon? Gusto ko lamang mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan na matuto rin sila ng wikang Espanyol. Gaya ng pagkatuto ng Espanyol ng wika natin. Pangako, Paulita, pagiging maayos rin ang lahat. Ito, mayroon akong handog sa iyo. Kung sa gayon, ay kahit hindi mo ako kasama, iparati mo pa rin akong maalala. Pasensya ka na at ito lang ang makita kaya na. Huwag kang mag-alala. Kapag nakapagtapos ako ng abogasya, ay kahit araw-araw pa kitang bilkan ng hiyap nais. Gagawin mo talaga yun? Kahit payak na buhay lamang ang gusto mo? Walang saysay ang buhay ko kung hindi kita kasama, Paulita. Ano man ang buhay na yan, buhay na iyong nais. Iyon ang kapayapaan ko. Senyor Simon, ay nais sana ako ibahagi sa iyo. Ano yun, Quiroga? Akin lugi, akin bagsak. Ano? Ikaw at nalugat bumagsak, Quiroga? Ngunit, ipinagtanggol kita sa mga opisyal. Ang mga ibang manggugulay, daan mo sila sa akin. Siya nga pala, may mga kagamitan akong ipapatago sa iyo. Ingatan mo ang mga ito. Ngunit, mapanganib iyan. Huwag mag-alala. Ang bahala sa'yo. Basta sumunod ka na lang. O siya. Basta hindi ako sasabit diyan. Kayo ba pala yan? Ginong Simon. Basta ang kalagayan. Captain Tiago. Mahina na ang kanyang pulso. Wala na rin ganang kumain. Tuloy na ang umalat ang lasa sa kanyang katawan. Ano bang pakain ninyo? Ginong Simon. Naparirito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo, ang ganabukasan. Sa panig ng inaapi o sa panig ang iyong bayan. Sa panig ng inaapi o sa panig ng ina. Hindi ko yan batid.
Pagpasya ka. Sa loob lamang ng isang oras ay sisimula na ang himagsikan at bukas. Wala nang mag-aaral, wala nang universidad at wala nang papahirap. Ngunit ang paghihimagsik ay isang pagpapatiwakan. Paghimagsik lang ang tanging pag-asa. Sa karunungan ho ang pag-asa. Subalit, ang karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa bayan at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nararamdaman kong wala ka ng prinsipyo at wala ka sa pansariling katauhan. Nararamdaman kong hindi ka isang Pilipino kundi bosabos ng Espanya. Wala akong katotohanan niya, senyor. Sige, alang-alang kay Elias, pamunuan mo ang hukbo, lusubin mo ang Santa Clara at kunin mo ang isang tao na ikaw lang na nakakilala bukod kay Kapitan Tiago. Hindi mo pala nababaltaan. Huli na kayo doon, Simon. Sapagkat si Maria Clara ay patay na. Babae na dudog na kaya't nasabi mo ako ng kwentang bagay na yan. Matay po siya, may kaano na. Naparoon ako sa kumbento upang maibalitan. Sabihin sa akin lahat ko. Mayroong Liam. Liam na galing kay Padre Santis. Buti naman, pinadala kayo sa Santiago. Ano ka rin ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan? Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Iligtas ko siya. Iligtas ko siya. Sino naman ako kayo? Wala ko tayong magagawa. Hindi. Hindi. Senyor! Kay Padre Camora na nagtungo kami kanina sa simbahan. Ito nga pala mga kanin. Para sa inyo yan. Si Huli ang naganda niyo. Pakisabi ha. Opo. Hindi mo mabatid na napakapalad. Dahil sa tuwing makikita ka ng flyleaf, ay natutuwa siya at tinuturuan ka ng salita ng Diyos. Ngunit ang kanyang mga tingin, kanyang mga hawak. May sinasabi ka ba? Yun lamang naririnig sa mga sabi-sabi. Tabang sabi-sabi lang. Sa mga alagad ng Diyos ka, makinig at sa Hola, Hermana! Oh, Hermana, Pensang! Nabalitaan mo na ba ang nangyari sa Manila? Si, yun nga nabalitaan ko. Na nagkaroon ng kaguluhan sa monasteryo. At doon nga napatay si Maria Clara de los Santos. At siya ang tunay. Yan din ang aking nabalitaan. At pabisita. Ang pinakamagandang dilag sa buong San Diego. Ngunit, isawing palad sa kanyang naging buhay. Kung sana naging maayos ang kanyang prioridades noon, di sana nasa poder ko siya ngayon at hindi minalas ang aking pamangkin si Linares. Sumalangit na ako. Akala ko pa na may iba tayong pag-uusapan bukod sa iyo, amiga. Akala ko saglit mong malilimutan ang pag-iisa ng gusto. Hindi lumisan ang aking esposo. Malamang ay kinuha siya ng mga tulisanes. Si, yun nga nabalitaan ko. Kasi nalakay sila ng mga tulisanes. At doon nga nabaril si Maria Clara. Ngunit, nabalitaan ko ay siya ng pare. Kaya mas pinili mong patiwakal. Santissima, iba't ibang version ng kwento ang aking naririnig. Hindi ko na alam ang papakinggan ko. Oh, Diyos ko. Huwag niyo mo sanang hayaan nangyari sa akin. O sa ibang kapwa ko babae. Sinapit mong Maria Clara. Sinta, gusto kong nag-alala nung pabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Man ay nag-aalala rin sa malaking pinagkakala. Bukas ng gabi ang labing nila sa kanya. Para iuwi hanggang halagin sa inyo. Yun, natakot ako. Natakot ako na baka mangyari sa akin na nangyari kay Maria Clara. Lalo na't lagi kami nasa kumbento. Kasama ni Hermana Pencha. At yung Padre Camora. Basilio yung Padre Camora. Tapos ito, tumingin ka muna sa akin. Sinan mo ang aking paghinga. Hinga ng malalim. Isa pa. Sinita ko, hindi mo na kailangan mag-alala. Dahil di ka naman nanatili dito. Dito ako para sunduin na kita. Hindi maaari. May pagkakautang pa ako kay Hermana Pencha.
Hindi niya ako papaalisin. Hindi, Sinta ko. Matutubos ko na ang iyong paglaya. Nagtambag-ambag ang aking mga kaibigan para may uwi na kita. Di ba't naaalala mo? Sinabi ko sa'yo noon. Nagagawa ko ng paraan para may uwi na kita. Tinutupad ko lamang ang pangako ko sa'yo. O Basilio, Nang kinagabihan ay namaalam si Kapitan Tiago. Nakikiramay kami po ni Basilio. Alam kong pakalawang mabalas si Kapitan Tiago. Sa kanya, di ako mag-aaral ng medisina. Kaya taos pusong masasalamat ko kay Kapitan Tiago. Iniisip ko na lang, kasi may na muli sila Maria Clara at Tonya Pia sa kabilang buhay. Sabi lang dakaw, mabutit na iwi mo na si Uli sa kanila. Oo, at dahil yun sa inyo. Muchas gracias, mga amigo. Huwag mo lang alalahanin yun, amigo. Ang mahalagay, kasama na natin muli ang ating mga kasintahan. Pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, dapat gumaya ang 4 na hulit Paulita. Doon sa lawa, sa San Diego. Aba, magandang ideya yan. Ngunit, tapusin na muna natin ang pagdiriwang na ito. Techon, pansit bilang pagkukugay sa busilak na suporta ni Don Custodio. Para sa mga kabataang may mabubuting kalooban na nagtiwalang tutulungan niya tayo. Para sa pagkakapantay-pantay, para sa kamatayan ng pangarap, kalokohan, tama na ang iyakan na tawanan. Mabuhay ang pansit lang lang! Mabuhay! Diyan na yung mga Guardia Civil. Takbo! Basilio, takbo! Hinarakit kita! Sandali! Bakit niyo ako inuuli? Wala akong ginagawang masama. Nagpapakalat ka dito ng seryosong karatula. Ano? Walang katotohanan yan. Wala akong ginagawang masama. Magandang araw po, Padre. Pobresita. Ganap. Humingi na ako ng tulong kay Hermana Pencha. Ngunit kailangan ko ng kaagaran po. Matulungan niyo ako, Padre. Pasensya na po sa abala. Hindi. Maupo ka. Sabi niyo po noon, kapag kailangan ko ng tulong, maaari ako makapit. Kailangan ko na ako ng tulong kay Padre. Desperado na po ako. Tulungan mo ko, Padre. Parang awa niya. Tulungan mo po. Maaari kang lumapit sa akin naman. Yun ang problema. Hinakip po ang aking mobile si Basilio. Wala naman po siyang kasalanan. Hinakip siya ng mga Guardia Civil. Dinala siya sa kwarto. Pagbintangan lamang po siya. Maaari niyo po ba akong tulungan, Padre? Makalayas ang aking mobile. Oo. Matutulungan ko ang iyong tawag. Sulatan ko lang si Alferez at bukas magsikat ng araw. Makalaya na siya. Talaga ho, Padre. Napakabait niyo po. Kahit ano, para sa aking pagbisita na. Sumunod ka lang kahit na kita ibibigay ko sa'yo. Ano ho ba ang tunay na pinag-uutos ng alagad ng Diyos, Padre? Talaga siguro kung ang aking ibig na sabihin. Pamanhin na ho, Padre. Aalis na ho ako. Sa iba na lang ho ako hihingi ng tulong. Pasensya na ho sa abala. Hindi ka aalis. Padre! Hindi ba nais mo makasama ang iyong nobyo? Kaya kong gawin na yun. Marami akong koneksyon. Isang salita ko lamang. Agad kayo makakapagsama ng iyong nobyo. Kaya, ibigay mo na sa akin. Padre, itawan mo ko. Ang puri mo, papalit, paglaya ng iyong nobyo. Hindi ako ganong klaseng babae. Sinusubok mo ang aking napasensya. Makakalaya ka na. Talaga ho?
Oo, utos galing kay Kapitan General. Kaya, nakagawa nga ng paraan si Yuli. Yes. Magpasalamat ka kay Cardinal Moreno sapagkat personal niyang nilakad ang iyong papeles para sa iyong paglaya. Senyor Simon. Pinapabigay niya ito sa'yo. Sagani, Paulita, hindi ba't pinag-iinitan kayo ng mga gwardiya sibil? Baka madakip ka at makulong tulad ni Basilio. Umuwi ka na. Kahit sandaling panahon lamang, magkapiling tayo, aking buhay. Sadyang masalimot ang mga nagdaang araw. Marahil ay magiging mas masalimuot ang mga susunod na araw, Sagani. Anong ibig mo sabihin, Paulita? Kailangan kong sundin ng tiya. Uwi na kami sa Maynila. Nais niya akong ipakasal sa iba. Susundin mo ang iyong tiya? Kahit alam mo ikakawasak natin iyon? Iyon ang dapat kong maging buhay, Isagani. Ngunit, aking buhay. Ayokong matulad sa ibang babae. Ayokong matulad sa pinag-uusapan nilang Maria Clara. Kung sinunod niya lamang ang kanyang ama at ninong, sana ay buhay pa siya ngayon. May mga anak na at namumuhay ng mariwasa sa San Diego. Iyon ang nais kong buhay, Isagani. Ang pangarap ko, si pulbata pa ako. Isang buhay na walang hulo at payapa. Ano nang nakakabulag na karamihan? Ngunit sa buhay na tinatahak mo, hindi ko matatamasa yun. Paalam at patawad, buhay ko. Wala din naman ang paniniwala sa iyo na isa ka na baliw. Ngunit, nabalitaan ko ay nasa siya ng pare. Ako wala limot. Kompleto lahat yung pinatago at kailangan. Gracias, droga. Tunay ka ng maasahan. At syempre ba? Ang aking diwa kapag ang damdami mayalin. Basilio, nahanap mo ako. Isang napalaking pagkakamali sa inyo. Akala ko, sapat na ang pagmamahalan namin ni Yuli upang malampasan ang pagdusta at pagpaslang ng aking namayapang ina at kapatid. Pero pati siya, si Yuli, pinagsamantalahan pa. Una, ang aking pagpapasya, senyor. Tama ka. Panahon na para magiganti ng masama sa masama. Ng dahas, ng dahas. Tutulungan ko kayo, senyor. Ano ang plano ninyo?
Muy benito, Senyor Simon. Sobra-sobra ang pagpapaunyak ng Senyor sa kanyang bagong kasa. At may dala pa siyang regalo. Napakaswerte ng bagong kasal sa kanilang padrino. Basilio? Sigan, anong ginagawa mo rito? Mabuti ba't umalis ka na rito? Nakapasok ka na sa loob. Tayo na Isagani, sasama na kita pa sa inyo. Tulungan mo ako makapasok sa loob, Basilio. Nais ko lang makita si Paulina. Kahit sa huling pagkakataon. Hindi ka maaaring pumasok. Bakit pati ikaw eh? Pinipigil lang ako. Uwi ka na Isagani. Baka madamay ka pa at napahamak. Sinasabi mo lang yan dahil iniisip mo manggugulo ako. Pero hindi. Nais ko lang talaga siyang makita. Kaya, amigo, pakiusap, tulungan mo ako. Makinig ka sa akin mo. Hindi ka maaari pumasok sa Isagani. Sandaling sindihan ang lampara sa loob. Anong lampara ba? Sasabi. Ang regalo ni Senyor Simon sa bagong kasal. Sasabog ang lampara sa loob. At mamamatay lahat ng tao. Kaya Isagani, kung mahalaga pa ang buhay para sa'yo, umalis ka na. Ngayon din. Tayo na. Tayo na Isagani. Bitawan mo ako! Isagani! Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Isang napagsamang birong ilagda ang pangalan ng isang pulbesterong may 10 taon nang namamatay. Filibusterillo. Isang birong maaaring magbunga ng kaguluhan. Padre Salve, naalala niyo pa ba ang pirma ng inyong kaibigan? Ano ba ang nangyari sa inyo? Ito ang kanyang pirma. Ito ang tunay na sulat ni Ibarra. Sa palagay ko, ang manifesto Paris na yan ay hindi nangangulugan na papatayin tayo lahat ngayong gabi. Yung studio, pamamatay na, pataas ang pizza. Mga Guardia Civil, abulin niyo! Ang aleherong si Simon ay tinuturing may salarin. Maria Josep, napagsasaso siya upang manggulo at patayin ang mga Espanyol. Nauunawaan ko na ngayon. Kaya Kagabi? habang naghahaponan kami, namatay ang lampara. Ngunit may biglang sumulpot at tinangay ito. Isang magnanakaw at hindi ito nahuli? Bakit? Para saan ang mga ngiting yan? Bakit? Saan pa siya lumapit? Gayong siya ay mayamang mag-alahas. Paano ko siya matutulungan? Hindi kaya'y Tawag mo ako na bata ako. Please mo. Hindi ako kayo mag-alala. Padre. Hindi ako. Kayang iligtas pa. Ngunit. Kung kaya nito. May magagamot mo pa. Ngunit, sinusunod. Hindi ako kayo mag-alala, Padre. Hindi mo makapagligtas. Sunod. Hindi mo lang at ang gani. Padre. Hindi mo sabihin yan. Padre.
Ulisin mo bang ito na may kasamang kasamaan? Padre, nais ko sa inyo. Mag-isa sa inyo. Dahil sa ilan ako po. Lahat ng ito, patong magiganti. Sa mga na, sa amin at sa aming pamilya. Sisiyang mo po ito ngayon. Gusto, tawagan ka ng Panginoon. Ano ba eh? Maaari ko bang Sherry, pagutang ito. Alam mo po, si Crisostomo, pinagsisisihan ang mali ko na gawa. Maaari ko ba? Maawa ng Diyos, maawa ng ihit, kanyang landas, at bumalik. Sa ilalim ng tubig ay hindi na magtutulot ng masama ang kayamanang ito. Hindi nito mababaluktot ang tuwid. Hindi maririnig ang tawag ng kasakiman. Basta ang bahala kung paano ka iahon mula sa sinipunan ng dagat. Ikaw ay kakailanganin sa mga hangaring banal at dakila. Siyensya na, Huli. Pangako, papadala. Action! Sila... Pinaikot ni laro, pinalis. Monaco. Oy, senyora! Tubig niya si esposo! Matagal na raw siya nawawala. About the nut. I'm about the nut. Oh no, I'm about the nut. I'm about the... Wait a minute. Who are you? Diba? Ang kulit? Dito ka. Pasok na, Basilya. Lison mo. Oh, game na to, Fred. Pamit, Fred. Makakalaya ka na. Action! Hindi na. Ano ba ganun? Pinto, bubuksan. Makakalaya ka na. Ay, sorry. Ay, nakalagay. Talaga ho. Talaga ho. Saan ninyo ako dadalhin? Makakalaya ka na. Ay, gago. Ang palauna. Makakalaya ka na. Yung maril mo naman. Ito yun. Magpasalamat ka kay... Gracias pa ako. Action! Hindi natin kailangan. Rolling! Action! Walang! Sinampal-sampal yung sarili ko. Bago mawala. Action! 4, 3, 2 Action! Action! Ito nga pala.
Buenas noches. May dinaanan lang. May dinaanan lang. Buenas noches. May dinaanan lang. Andyan na yung mga kwarta si Bill. Takbo! Basilio! Takbo! Andyan na yung mga kwarta si Bill. Takbo! Basilio! Iyakan lang tawanan. Mabuhay ang pasit lang! Mabuhay! Tangina, walang gana. Okay. Maganda tayo. Para sa... Ay, para sa kahirapan. Alaherong si Simon ay tinuturing may sala... Wait lang, sorry. Hinahabat. Hoy, kasi. Yun na. Kalokohan. Kailan kaya tatapos ang mundo? Kasalukuyan Inihaw. 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 Malal ang isang morito. Panoorin nyo walang araw. Buffet. Umanda kayo. Hoy, ang bagong kasal! Buhay! Ang magnanakaw at hindi ito nahuli. Kayo lang. Ganyan ako magsinturan eh. Talagang mahaba ako. Mamasig, kikilalanin, iba't-ibang tao ang hahanapin. Tibok ng puso ang magdadala sa akin. Matutunan
pang lahat, Mang Kids. I love you so much. Alam! Boom! Ang galing ni Simon.